Professor Emmanuel Leyco, isa pong ekonomista. Professor Leyco, magandang umaga po. Hello. Hello, magandang umaga po. Carmelo, maraming salamat po sa inyong paanyaya. Opo, ay isa pong karangalan po sa amin. Palagi naman namin kayong nasa sa isip pag ganito na po ang usapan natin. Pag humihirap ang buhay, napapatawag kami sa inyo pag tumataas ang presyo ng mga bilihing ganito. Teka, tama ba yung sinabi ko na kahit di pa naman lumakas yung dolyar, naramdaman naman natin talaga ang inflation noon pa, Professor? Ano po? Opo. Tama naman po yan dahil maski na hindi pa po tumataas ang dolyar, tumataas na rin po ang presyo ng mga bilihin dahil po sa panloob na inflation sa atin. Mm-hmm. Kaya mararamdaman po natin lalo pagka tumaas pa ang dolyar dahil napakalaki po ng ating importasyon. Opo. Ano po ang epekto? Gaano kalaki ang epekto ng paggalakas po ng dolyar sa 59 pesos sa ating pong inflation, Professor? Ay, napakalaki po niyan dahil net importer tayo, mas marami po ang ini-import natin kasi sa ini-export natin. Kaya po, kung nung nakaraan ay nasa 58 lang ang ating palitan, ngayon ay nasa 59 na, nagdagdagan ng piso. May multiplier effect po yan eh. Hindi pa po natin nakikita agad, pero nag-aangkat tayo ng gasolina, nag-aangkat tayo ng mga pagkain. Marami na po tayong inaangkat ngayon. Mm-hmm. Kaya po, pagtaas ng palitan ng dolyar kaysa sa piso, ramdam na ramdam po natin yan. Opo. Pero ito pong paglakas ng dolyar na ito, merong mga nagsasabing ito baka hindi naman magtatagal. Baka babalik din po sa mas normal na level, Professor. Opo, maaari pong short term lang yan dahil sa ngayon po, hindi naman po masyadong gumalaw ang ating importation. Pareho pa rin po ang importation. Kaya lang, parang naririnig ko na mag-i-import pa po tayo muli. Ang Department of Agriculture mag-i-import dahil po sa nakaraang bagyo, kailangan pong palitan yung mga nasirang mga pananim, no, ng ating pong mga pagkain. Kaya po mag-aangkat tayo ng mas marami ngayon. Mm-hmm. Pero sa totoo lang po, ang Pilipinas ay net importer. Talaga pong mas malaki ang dahil po sa trade deficit natin, talaga pong mas maraming dolyar ang ginagamit natin para po tayo makapag-angkat. So malaki ang demand natin sa dolyar. Kaya mas mabilis at lagi pong vulnerable ang piso kontra dolyar. Opo. At ngayon nga po, dahil po dun sa pagkapanalo ni President-elect Donald Trump, malaki po ang optimism ng mga Amerikano, ng mga negosyanteng Amerikano sa kanilang ekonomiya na sila po ay mas gaganda ang kabuhayan, mas gaganda ang kanilang buhay, mas gaganda ang kanilang ekonomiya. Mm-hmm. Pero ang sabi naman po ng mga ekonomista ng Amerika, ang policy pronouncements ni President-elect Trump ay inflationary. Kasi po, babawasan nila ang kanilang, talagang tatanggalin nila ang China sa kanilang foreign trade. Pagka na nangyari po yan, napakalaki po ng kanilang ini-import sa China para makababa ng presyo. Ganon din po tayo eh. Mababa ang presyo natin kasi imported ang ating binibili. Ngayon, kung tatanggalin naman ng Amerika ang kanilang import sa China, magiging inflationary kasi tataas na naman ang presyo ng bilhin nila. Mas malaki po ang ginagastos nila, mas mataas ang bayad nila pagka mga Amerikanong manggagawa ang kanilang ini-empleyo. Kaya po, inflationary yan. So pagka nag-inflation na naman, itataas na naman nila ang kanilang interest rate. So, pagka nagtaas po ng interest rate yan, sasadsad na naman po ang ating piso. Kasi mas mahalaga ang dolyar, mas maganda ang
kita pagka po dolyar ang kanilang hinahawakan. Opo, So opo. lalaglag po ang piso, sasadsad po tayo. Hindi pala ito ang pinakasagad na, Professor, sa mga darating na panahon. Baka masumina pa ang dolyar ang piso natin kontra sa dolyar. Ay, kung sakasakali po, Opo. hintayin natin ang January 20, Oo. yung sa inauguration po ni President-elect Trump. Mm-mm. Kasi ngayon po, may mga hinihintay pa na mga cabinet appointments. Mm-mm. Hindi pa po natin naririnig kung sinong ilalagay niya sa Federal Reserve. Mm-mm. Kagabi umatras ang kanyang nominee para sa Attorney General. Mm-mm. At ngayon po, meron din pong malaking banta ngayon sa mga migrante sa Amerika. Mm-mm. So, malaki po ang epekto niyan sa Pilipinas. Opo, opo. Napakarami po ng ating mga migrante sa Pero, Amerika. Professor, di ba ito'y panahon ng padalahan naman ng dolyar ng ating mga kababayan dito? Di ba yun ang palagi nating inaasahan na magpapalakas Opo. naman sa atin? Di ba? Pag dumating yung mga remittance na yan ng ating mga kababayan, Professor, makakabawi ba ang piso laban sa dolyar pag ganun? Makakabawi po lagi, bahagya. Pero ang bawi ng piso kontra dolyar, lagi pong short term lang eh. Mm-mm. Dahil po pagka nakabawi tayo dahil dumami ang dolyar sa atin, nag-i-import na naman po tayo. Mas marami na naman po ang ini-import natin. Yun po ang kahinaan ng ating ekonomiya. Pagka po tayo import dependent, mas malaki po ang ating pag-depende sa hawak nating dolyar. Ngayon, Opo. kung nababawasan na naman ang dolyar natin kontra sa dami ng ating ini-import, Mhm. hihina na naman po ang piso na. Di ba yung Bangko Sentral nagpaluwag na po ng mga borrowing cost, Professor, i-hold daw muna po ito para dahil dito sa inflation. Ano tingin nyo rito? Magbabago lahat po siguro. Mhm. Ayaw ko naman pong pangunahan kung ano po ang gagawin ng Bangko Sentral. Pero pagka nabuo na po ang policy ng Amerika tungkol sa kanilang foreign trade, sa kanilang pangangalakal sa iba't ibang bansa, malaki po ang magiging pagbabago niyan sa atin. Mhm. So katulad po ng kapag ka po binawasan halimbawa ng Pilipinas ang ating interest rate dito, paano naman po kung sa Amerika naman nagtaas sila ng interest rate? Mhm. Di kailangan po sumabay tayo. Mhm. Kasi kung hindi naman po tayo sasabay, sasadsad naman ang ating piso. Mhm. So, medyo mga pansamantala pa lang ang mga nakikita nating mga Oo. kilos ng So- ating ekonomiya So ngayon. parang ano tayo, wait and see muna tayo kung ano mangyayari sa Amerika. Sabi nga, pag sinipon ng Amerika, tayo tinatrangkaso na dito sa Pilipinas at sa ibang bansa pa. Di ba, Professor? Yun nga po ang kahinaan ng ating ekonomiya kasi nakaasa tayo sa kanila. Oo. Kaya dapat po, talagang palakasin natin ang sarili nating kabuhayan dito po sa Pilipinas. Mhm. Yung mga inaangkat natin, pwede naman nating itanin, pwede naman nating Sige gawin dito sa Pilipinas. Tayo na lang gumawa. Opo. Sige po. Professor Leyco, salamat po. At hanggang sumuli po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Camelo, at magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, pagaling po kayo. Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista mga kapuso. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.